Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. Isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules. So, kagabi nga, inilabas po ng TVJ na Facebook page ang kaganapan sa Itbulaga Studio kagabi. Ito po ay extra special show para po sa ating mga extra special Dabarkads. Ang ating mga minamahal po na advertisers ay nakasama po ng mga Dabarkads at ng TVJ sa Itbulaga Studio. Napakasaya ng gabing yon mga ka-Dabarkads dahil lahat po ng advertisers na nagtitiwala po sa Itbulaga at TVJ Production ay nagsama-sama sa Itbulaga. So ito po ay pagbabalik ng TVJ Production ni Bossing Vic Soto, Tito Soto, and Boss Joey De Leon bilang pasasalamat sa mga advertisers na patuloy pong nagtitiwala sa kakayahan po ng naturang programa. Dahil umulan at umaraw, andirito ang mga advertisers na to upang makatulong sa naturang show. Talaga naman pong nag-enjoy ang mga advertisers sa inihanda po na show ng Itbulaga. Talaga naman pong pinasaya ng mga Dabarkads natin itong mga advertisers. Nag-effort sila para mapasaya sila at makabalik ng pasasalamat sa mga patuloy na nagtitiwala sa naturang show. Samantalang, happy birthday naman dito kay Karen Aistrup, and syempre ang dami pong pagbati dito sa TVJ na post. Sabi nga dito, happy birthday Karen, and kung magbabasa nga kayo sa comment section ng post ng TVJ na page, ang dami talagang bumuhos po yung pagbate ng mga nagmamahal and taga-suporta ng isang Karen. Samantalang, si Tito Soto naman ay may nakakatawang hirit po sa paglalambing ng kanyang mga anak. Ano ba yung hirit na yan? Patok po kasi sa mga netizen ang hirit ni dating Senate President Tito Soto sa sweetness sa kanya ng mga anak na sina Lala at Shara Soto. Sa Instagram ay shinare nga po ni Tito Sen ang larawan nilang mag-aama. Makikitang nakaupo siya habang nasa likuran niya, nakayakap at nakahalik sa kanyang pisngi sina Lala at Shara. Hirit ni Soto sa caption, may mga kailangan sila probably. Tapos, sabi naman po, sorry Lala, government official ka, so cannot be. Sabi pa niya, yung isa decline ang credit card sa ipa ng dating senador. Isa sa tawang-tawa sa reaksyon ni Tito Sen sa paglalambing ng kanyang mga anak ang tinaguriang Philippine Concert Queen na si Pop Fernandez. Sa comment section ng post ay nag-iwan si Pops ng 3 lapping emoji. So talaga naman pong nakakatuwa yung closeness ni Tito Soto sa kanyang mga anak na babae. Talagang close na close sila, no? Samantalang congratulations agad dito kay Bossing Vic Soto dahil siya po ay nominated for Best Male Host sa 38 Star Awards for television. Grabe, no? Congratulations agad kay Bossing, and syempre ang TV5 nominated for Best TV Station for 38 Star Awarding for television. Ang Will to Win ay nominated din po for Best Game Show. So grabe, congratulations agad at sana ay masungkit ninyo itong mga award na to. And syempre, itong si Bossing Vic Soto, deserve niya naman talaga na ma-nominate at manalo bilang Best Male Host. And speaking of Bossing Vic Soto, mga kadabarkads, kung nagkaroon po ng special night para po sa mga advertisers natin at nakita natin, di ba, si Bossing Vic Soto na present sa naturang special night for very special advertisers, di hindi po siya umalis. Ibig sabihin, yung nakita po natin na post ay late post lamang po yun. Ngayon lamang na-post ng isang netizen at hindi totoong umalis nga si Bossing Vic Soto kung nagkaroon ng night party kagabi. Pero tingnan pa rin natin mamaya dyan sa Itbulaga kasi live na live po ngayon ang Itbulaga. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa allegedly tinuturo po ng mga netizen na siyang nag-produce ng naturang
Pepsi Paloma movie. So siya po kasi ang mga pinaghihinalaan na di umano ay producer ng naturang pelikula nitong si Daryl Yap kasi close na close sa isa't isa. So ngayon, nagsalita na po itong allegedly, tinuturo po nila na producer at nilinaw niya nga yung tungkol dito sa Pepsi Paloma. Sinagot niya po yung mga katanungan tungkol dito kung siya ba ang nag-produce ng naturang pelikula. So, nitong nakaraan po mga Kadaberkads, nagkaroon ng interview itong si Amy Marcos, no? And sinagot niya nga doon kung siya ba talaga yung naturang producer ng Pepsi Paloma. And sinabi niya na hindi nga daw po. Dahil pinangaralan pa niya itong si Daryl Yap na komplikado yung naturang pelikula na yan. So nilapitan daw po kasi si Daryl Yap ng pamilya nitong si Pepsi dahil magpo-40 death anniversary daw itong si Pepsi Paloma. So ang lumapit daw ay yung mismong pamilya ni Pepsi para daw maikwento yung buhay nitong si Paloma. So pinagsabihan niya din po itong si Daryl Yap ni Ma'am Amy Marcos na ayun nga po, delikado, komplikado, at saka may manonood pa daw ba nun, ang tagal-tagal na ng naturang issue. So, si Daryl Yap daw po hindi daw po yan nagpapapigil, talagang palaban daw po yan. So, pinapangaralan niya nga daw itong si Daryl Yap, pero siya pa daw yung pinapagalitan. So, meron daw siyang pelikula, pang 3 pelikula, yun daw talaga yung ipoproduce niya. Pero itong Pepsi Paloma, hindi daw talaga siya ang nag-produce nito, dahil ayaw niya nga po ng pelikulang yan dahil magulo nga, 'di ba? Magkakaroon po ng kaaway at eto na nga po, 'di ba? Nagkaroon ng demandahan. So kahit papaano mga Kadaberkads, mabuti po yung nililinaw po ni Ma'am Amy Marcos yung tungkol sa mga binabato po na paratang, 'di ba, ng ilang mga netizen na siya po yung naturang producer di umano ng pelikula. So mabuti nilinaw niya, klinaro niya, nilinis niya yung kanyang pangalan tungkol dito. Kasi hanggang ngayon mga Kadaberkads, palaisipan pa din kung sino ba talaga yung producer niyaan. Kasi imposible naman na siya pa rin yung producer tapos siya yung director. Sabi nga nila madalang lamang ang mga gumagawa nito, producer tapos director. Merong ganito, producer, director, pero mabibilang nyo lang po sa mga daliri nyo. At saka kung babalikan natin yung interview nitong si DY, meron po siyang tinawag na boss para po sa pelikulang ito. So, sino yung boss na yon? Kasi ang kiniklaim po nitong si DY ay siya daw yung producer. Pero may tinatawag siyang boss. Meron siyang pinagtatakpan. So, once kasi na pinagtatakpan mo kung sino ang producer niyan, lalo pong nanggagalaite ang mga netizen na malaman ang katotohanan kung sino ang nagbigay ng pondo para mabuo ang naturang pelikula. So, isa lamang po ang pinaghihinalaan natin na producer ng naturang Pepsi Paloma movie na yan. And huwag kayong mag-alala dahil nangangalap tayo ng iba pang info para po naman may maipakita ako sa inyo. So hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.